He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Ephesians chapter 1 verse 2. Hallelujah. Ang sabi ko dyan, pamilya, ginamit, I wish above all things that you may prosper in health and even our soul prosper. Hindi lang kalusugan, kundi yung soul natin maging prosperous. Pero paano magiging prosperous yung soul natin kung contaminated yung flesh natin? Marirecover lang yung flesh natin kung marirestore yung soul natin sa pamagitan ng spirit. Kasi we are moving in three dimensions. Tatlong persona tayo. Spirit, soul, and body. Kaya ang unang dapat mabago yung ating isipan. Principle talaga. Yung nakikita nyo sa majors, hindi ko lahat doon. Down talaga yun. Pero yung na-adapt mo talaga yung doktrina at makahawakan mo yung salita ng Panginoon, yan ang tinatawag na doktrina ng Kristo. Amen. Amen. Kung gusto natin ang mababago yung power of change, kailangan i-check natin ito kung bagay na ito. Una, nandiyan yung salvation. Ibig sabihin, mananampalataya ni Kristo, nandiyan yung salvation. Pangalawa, nandiyan yung tinatawag na salvation of flesh. Di ba? Hindi hindrance yung karamdaman ng sakit para ipalaganap yung salita ng Panginoon. Ang dami ng sample sa social media ngayon. Naalala niya isang Australiano na putol ito, pero speaking the word of the Lord. Siya nga hindi kompleto, pero he share the word of the Lord. Sometimes we are dry because hindi natin na-share ang salita ng Panginoon. Then sa moment, sa bahay, pag-pray ako ng pray, hindi mo kayo mapakali. Kung wala akong schedule lalabas, tatawag ko ako yan. Amen. Yan po yung strength ko. Yan ang totoong doktrina. Amen. Amen. Matthew chapter 28 verse 20. And lo, I am with you until the ends of the earth. Thank you. Thank you, Jesus. Okay. Go therefore in teach all the nations. Okay. Once nakashare ka ng salita ng Panginoon, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. That's why kung meron kayong mga kakwentuhan, i-offer nyo yung panalangin. Pwede pa kitang ipag-pray, brother. Pag before tayo maghiwalay. Pag nag-offer ka ng panalangin, the life of that person right now is speaking divine connection unto them. Hallelujah. Ikaw, magkakaroon ng kapangyarihan ang iyong mga salita. Why? Bakit? 20. Dahil ang sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Sino yan ang tinutukoy niya, family? Yung gumagawa ng kanyang kalooban, yung nag-share. Kaya pag nagiging stagnant yung ating mga bibig, yan mismo minsan nagiging curse yan. Kung hindi salita ng Panginoon ang lalabas dito, anong salita? Dalawa lang yan. Kay Lord o salita ng Marisol, Marites. Ay, meron pa, Marisol-sol. Marisol na narinig. Marisol. Meron pala, Marisol-sol. Sinusunod mo na, dinagdagan mo, tinatuman pa. Diba? Kailangan dito talaga mga word na lalabas dito. Word of voice na. Amen, amen. Amen. Check this out. Kailangan nandun yung tinatawag na salvation of our soul. Pangalawa, salvation ng ating flesh. Pangatlo, nandiyan yung joy. Dapat hanapin mo yung sinasabi, kasiyahan sa pagsamba. Hindi yung kasiyahan sa mga material na bagay. Danas na po yan ni Pastor. Naranasan ko na magkaroon ng marami. Naging dahilan, kundi ko masira ang aking pamilya. Hindi curses ang pagkakaroon ng marami. Actually, blessing yan. Pero, curses din pag kinakapos. Kailangan tama lang. Ibig sabihin, family, the spirit of contentment nandyan. Meron o wala sa samba ko pa rin sa Panginoon. Amen. Yan yung tinatawag na kasiyahan sa pagsama. Pag hindi mo pa nararamdaman, wala pa sa iyong conviction ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Wala pa sa iyong conviction ng pagsamba. Ibig sabihin, hindi mo pa nararamdaman yung joy. In the midst of the challenges, ito dapat yung sa isipan natin. Ito. Amen. At yung kabutihan na gawa ng Panginoon on the cross. Hallelujah. Pangapat, dapat nandiyan yung kapayapaan. Hanapin talaga ang kapayapaan. Ang kapayapaan, hindi makikita yan sa tao. Saan makikita po yan? From within you. Ang charge ko, tumutulong lang yan to discover ourselves. Last Sabado, hapon, nag-usap kami. Sharing kami. Kami, magkasama mga worship team. Pero kami tanong. Ang tanong, sino ako? Who am I? Diba? Dami lang mga sagot. Tama lahat ang mga sagot natin. But we always forgot. Si Jesus, nandito sa atin. The fullness of God, nandito sa atin. Ang kailangan natin, i-discover natin. Dapat naisin natin, ako rin, magpapagaling. Ako rin. Pero hindi ka magpapagaling kung kailangan matutunan may tinatawag na self-healing. Self-healing. Kaya ito sa GC natin, lagi ako nagsisend ng mga verse. Kainin niyo po yung verse na yan. Paulit-ulit. Sapagkat sa kanyang mga sugat, ako ay magaling na. Yan. Amen. Hallelujah. Ang masayahin puso, higit pa sa anong gamot. Kung ang salita ng Panginoon, yan kada
natin lumalabas sa ating bibig. I tell you, there's a change in the realm of the Spirit. Amen. Panglima, family. Ayan, we are family. Maliban na lang yung iba. Ang hindi ko rin sa atin, hindi family. We are one in family. Amen, amen. Amen. Baka dito, nagbabatihan tayo. Welcome to the family. Welcome to the... Baka pagdating doon sa labas. Wala. Parang natingin lang. That's why, bakit tayo welcome to the family? To familiarize our faces. Parang hindi ko alam yung mga pangalan ng bawat isa natin. But when we see the face of us, picture natin dito, marami tayo. Inisa-isa ko yan. And then something God revealed to me. Lord, I remember this declaration may tao sa babae ito, Panginoon, dito sa lalaki ito. And God's reminding, okay, contact him. Ganun po kami. Be intentional. Akala nyo, picture-picture na tayo, ha? That's why ganun din kabisaduhin natin ko siya. Minsan nakakalimutan na natin yung faces ng mga natin sa buhay, ha? Okay, unahin natin sila. Amen. Kahit mas malayo sila, ang panalangin natin, there is no distance in prayer. Amen. Amen. Yung testimony ni Brother Alan, di ba? Rupon ko lang po yun eh. Nandiyan ang ministry. Ibig sabihin, hindi po ito ministry lang ni Pastor. This is the ministry of the Holy Ghost. Amen. That's why i-impart to you. Dahil ang mabago talaga ang isipan ko, Panginoon. Dapat, ang desire natin, ikaw mismo gamitin ng Panginoon kasi mayroong ministry na binigay ng Panginoon sa atin. Our first ministry is our family. Amen. Pangaling pera. Ayan lagi sinasabi namin sa amin ni Prophet. Sabi niya na, sa ministry, always prophesy about financial blessing. Kailangan balance yan. Hindi porket marami ng pera, nakalimutan ang gawain. Diba? Dapat mas maraming pagpapala, mas lalo maging maraming tayong pilo. Amen. Sino gusto ko ang tithes ngayon, 10% lang. Next week, ang ita-tithes mo, Lord, nagdagdag ko ito, magiging 15%. I-desire po natin yan. Because the more we desire, the more God will increase. But the Lord God will test at i-test tayo ng Panginoon saan? In our greediness. Diba? Kaya as tayo sinoperate, pag sinabi 10%, dahil dinilis ka ng Panginoon sa 1,000, magkano 10%? 100 pesos. Diba? Ayaw ibigay, kaya yan. Amen. Kaya dinilis ka ng Panginoon ngayon, ginawa niya ilan, 10,000, magkano 10%? 1,000, kaya ibigay, kaya yan, Pastor. Kaya dinilis ka ng Panginoon, ginawa niya 50,000. Uy, grabe. Nagkaroon ng favor sa trabaho. Naging 50,000 sahod sa isang buwan. Magkano 10% ng 50,000? 5,000 kaya ibigay? Pastor, malaki na to ah. Pakisang buwan ang konsumo na to. Pero binigay mo pa rin. Pinrest ka ng Panginoon. 100,000. Nung kumita si Pastor na 100,000 plus, doon po kunti masira ang pamilya mo. Nung pinrest ka ng Panginoon, magkano 10% 100,000? 10,000 kaya? Pastor, iba na yan. Malayo na mararating nito. Kaya, Lord, 5% daw na. Yung 5% itutulong ko rin sa iba. Kaya na ako dapat magbigay. But in Jesus, the Alpha and Omega Ministry, ang tinuturo dito, generosity. Lagi ko kung sinasabi sa iyo, ang book of Old Testament. Alala mo yung tanong ni, ito, tanong sa akin. Ito, brother natin. Ang tanong sa akin, kasi, about yun sa lives. Ngayon, mas sagot yung tanong mo. In the Old Testament, mababasa mo ang 10%. In the book of Genesis, na kung saan biniless ng Panginoon sa Abraham. But the moment of bless ng Panginoon sa Abraham, tinig siya ng Panginoon ngayon. Kasi napanulunan nila sa laban. Nung encounter niya si Melchizedek, ibinigay niya yung ikasampung bahagi na kanyang nalikog, kayaman. In the book of Genesis, pagdating sa last book ng Old Testament, in the book of Malachi, chapter 3 verse, pamilyar kayo dyan. Ibigay Diyos sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng iyong kita. Malaking pwede. Kaya 10% bigyan natin. But if we lang of principle, this is not about 10%. Ang hinihingi lang ng Panginoon, 10% na eh. Pag sinabing 10%, practice na tayo dyan. Pag sinabing 10% part of you. Hindi lang yung pera, 10% of your time. Sa 24 hours, ilan ang 10% dyan? 2.4. Nabibigyan na natin sa Panginoon. Nabibigyan ba tayo ng word? Kaya nga, madalas kong sinasabi, meditate more than you pray. Meditate the word. Oh, thank you Lord. Amen. Pero pagdating ng New Testament, wakin na 10%. It is generosity. In the book of Acts chapter 2, ano pong nangyari family? The moment they encounter Jesus, sila mismo, binitay yung yaman nila, ibinahagi yan. Baka message yun, binitay nyo na yung mga bahay nila. At pagkatapos ibinahagi doon sa mga nangangailangan. Bakit ko nagawa nila yung family? Because we have become the witness. The witness. We have become the witness. Ang 10% hindi mo iniisipin. You give more. Isa ka wala pa eh. Isa nyo,
sa negosyo namin. Lord, kasi nangako sa Panginoon, Lord, kinikita o wala, ito yung ibigay ko. And I keep my promise, ibigay ko sa Panginoon. O talaga. Hallelujah. Kung gusto natin ang pagpapala, number 1 yan, kailangan pagbibigay talaga. Amen? Amen. Because the Lord God gonna test our greediness. It's not about amount. It's about the foundation of our mind. Lord, ano mo yung 10%? Ano mo yung 20%? Kung corrupted yung heart mo. Kaya kapag walang pera, high blood ang tao. Pag may pera, high blood pa rin. Kaya minsan naiisip natin, parang okay lang may pera. Kasi pari-parehas lang eh. Parehas may sakit eh. Kaya yung standard ng pagtingin natin ngayon. Di ba? Yung mayaman, yung katamtaman, yung kapos. Kaya yung kapos, ang tingin na lang, yung sa mayaman. Kasi, di ba mamatay, basta't hindi ka namata. That's why the moment na nagkaroon ka ng kalakasan, nagkaroon ka ng bagong enlightenment, isang ibig sabihin yan, bumalik ka sa tamang pagsamba. And that is what is Jacob is all about. Jesus, the Alpha and Omega, ibabalik tayo sa tamang pagsamba. Napaka natin ang Diyos sa buhay. Praise the Lord. I-change natin ang ating habit. I-change natin ang ating mga salita. Hindi na kailangan baguhin ang ating kaisipan, ang ating salita. Sinabi ko kanina, those who control